Since Mr. Marcos is veering towards a dictatorship, pupusta ko sa inyo. Babae, nakikita ko dyan, ikokontrolin nila yung mga impormasyon na ibabalita ng... Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutan Tabunon PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon at ngayon po ay April 30, 2025. Ayan nga sinasabi natin malapit na matapos yung April. Papasok na tayo sa May at malapit na po ang eleksyon. Okay, no, nako, umpisa-umpisa na, hindi na umpisa, parang dapat tatapusin na po natin tatapusin na nating lahat yung mga listahan ng mga iboboto natin. Dapat meron na tayong mga napipiling mga kandidato lalo na sa matataas na posisyon mga kababayan. Okay? Sa senador, sa congressman, dapat naman sana kung sinusuportahan natin si Vice President Sara Duterte, nako pumili kayo ng kongresista at mga senador na sumusuporta dito sa gusto nating mga mangyari mga kababayan. Okay? So, evaluate. Again, walang problema kung hindi kayo mag-straight PDP, walang problema. Basta tignan nyo lang ng mabuti at kung saan maganda yung rason ninyo kasi mayroon tayong mga kakilala na sinusuportahan nila si PRRD, si VP Sara, yet hindi sila mag-straight PDP. Walang problema yan. Okay? Kasi mayroon silang mga ibang napipisil. Okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka mag-straight PDP, hindi mo na sinusuportahan si VP Sara or si PRRD. Okay? So, meron lang talagang ibang tao na nag-evaluate. Marami ding mga tao na sinusuportahan si VP Sara at si Duterte na kung saan yung iboboto nilang congressman ay yung isa sa mga pumirma sa impeachment kay VP Sara. Di ba? So meron talagang ganyan, hindi natin maiiwasan yan. So, mangyayari dito, respeto na lang sa kasi posible meron ding yang rason. Sana naman po yung mga rason ninyo sa pagboto ng mga kandidato ay valid. Hindi lang dahil binoto niyo siya, hindi lang dahil gwapo, katulad ko, of course. Hindi lang dahil namimigay ng ayuda, hindi lang dahil magandang sasakyan. Di ba may mga ganyan kasi magaling sumayaw, ganyan, no? Dapat hindi ganyan po. Again, maintindihan natin kung hindi kayo magsi-straight PDP as long as valid o reasonable yung rason ninyo. Okay? At ito mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, ito, babala ni PRRD, nangyayari na nga ba? Di ba? Ano nga ang babala ni PRRD? Ito, yan, pag-usapan natin. Kasi, kung natatandaan niyo mga kababayan, dun sa Cebu, may prediction si PRRD dito kay PBBM. Okay? At of course, dinideny yan ng Malacanang. And unfortunately, mayroong mga nangyayari ngayon, mga kababayan, nagkaroon ng issue dito ngayon sa mainstream media. Ano kaya? Ito pa, yan, pag-usapan natin. Kasi natatakot tayo dito, medyo lang. Medyo natatakot at kinakabahan tayo dito kasi yung mainstream media, binanata na nila. Baka isusunod na tayo, yung mga vloggers, mga kababayan. Baka isusunod na nila. Kasi nga, yun doon sa Congress na umpisahan na nilang banatan itong mga vloggers. At hindi lahat ng vloggers yung mga pro-Duterte vloggers lang mga kababayan. Di ba? Nasaan yung fairness dyan? Ito, pag-usapan natin. Okay? Ito, may video tayo dito. May video tayo papakita dito na kung saan
maiksi lang itong video na ipapakita natin ng una. Ayan. Oh. Ano nga ba yung sinasabi ni PRRD dito, mga kababayan? Ito. 1 minute lang ito. 1 minute 32 seconds pala. Ayan. By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin and din paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? So ito. Play natin. Ako, 83 years old na kong gusto na kong mawawa ng mga pahuway na. Pahuway ka niya. Pahuway ka na. Ang politika banggod sa akong tanaw, panahon na yung mapahuway ko. Ang kadaot, pugos ko tungod sa karong pinaagi sa gobyerno. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot tapos na. Oh, ayan lang mga kababayan. Hindi lang natin tatapusin para hindi na magiging mahaba. Mahaba yung video natin. Yun nga, babala ni PRRD. Mr. Marcos is veering or gearing. Basta ganon din yun mga kababayan. Papunta sa dictatorship. Okay? Yan yung nakikita ni PRD. At malalang nakikita niya dito na baka pagkatapos ng termino niya, hindi siya bababa. Okay? So, ano nga ba? Bakit nga ba natanong natin na kung saan nangyayari na nga ba itong sinasabi ni PRRD, mga kababayan? Eto, may balita tayo dito sa Bilyonaryo News Channel, mga kababayan, na kung saan itong Malacanang pala naglabas ng stricter guidelines para sa accreditation ng mga reporters doon sa Malacanang. Di ba? So, anong tawag ninyo dyan? Anong masasabi nyo patungkol dyan? Ha? Anong ibig sabihin yan? Yun nga tanong natin mga kababayan. Yung TRICOM, yung Congress, unang binanatan yung mga vloggers. At ngayon naman, itong mainstream media. Saan tayo papunta? Kung natatandaan ninyo sa mga pinag-usapan natin sa eskwelahan, yung nangyayari sa martial law, ano nga yung mga nangyayari? Di ba merong mga news outlet na pinasara sa time ni Marcos Sr.? Ito, wala pang nangyayaring pinasara. Meron na pala yung SMNI, pero hindi naman sinara yung SMNI. Ito, kasi marami ng news outlet ngayon mga kababayan. Pero, sa ginawang ito, ano kayang ibig sabihin? Ito, pag-usapan natin mamaya. Ito, pakinggan muna natin. Naka-speed up ito mga kababayan. Pero I think hindi natin tatapusin ito. May mga importanteng punto lang tayong titingnan dito. Ito, pakinggan natin. Hi, Pinky. Good evening to everyone. So quickly, I just wanted to get your immediate reaction. We can go to the nitty-gritty in a while on this new guideline, supposedly, which is on status quo for now, on this new guidelines for media accreditation in Malacanang. Okay, so far, upon the cursory inspection of the guidelines that was released by Malacanang, by the PCO, concerning lang yung ibang requirements doon, plus the provision doon sa regarding the false reporting. Kasi syempre, may delikado palagi for us para may concern tayo lagi when we surrender that kind of decision making to government or to any regulatory body that would say na this one is false reporting, this is not. Paano kung halimbawa critical lang yung reporting and then it was classified as false reporting, di ba? So, yun yung two main concerns natin doon sa guidelines that was issued. Yeah, I guess who's to say that's false reporting versus critical reporting? If it does, kung di okay sa panlasa ng gobyerno, pwede nilang isiping false reporting yun. Pero sa atin, pwede namang critical reporting lang yun. Yes, so delikado siya. It's a slippery slope Pero if you feed that kind of, if you let them decide alin ang false reporting, alin ang hindi, for me, that's a bit uncomfortable, for media. Actually, I'll read that particular sentence. Under implementation of a strict code of conduct, accredited journalists must adhere to professional ethics.
dress code and decorum within Malacanang. That's good. And then the second one was immediate revocation of accreditation for any misconduct. Isa pa yun, may misconduct pa. False reporting, security violations, and any falsification, misrepresentation in the submission of documents. That seems to be so strict. Well, in terms of falsification of documents, I think that's okay. No, that's part of protocol. They require that from us. Lahat ng nagpapa-accredit sa Malacanang, you're required to send documents that would vet our status as journalist, no? Pero yun nga, kung false reporting siya, yun yung medyo delikado. Kasi unang-una, we do uphold ethical standards. But what we've always been pushing for is self-regulation. Ngayon, kung merong mali doon, edi dapat magkaso. Pero hindi yung napaka-whimsical lang na, ito mali, let's decide na Tatanggalin ka ng immediate revocation kapag ganon. Yes. All right. And then there are other parts here, I'm sure, which you've read, no? The stricter qualifications for accreditation. Ang unang-una kasi nakasulat dito, only seasoned journalists from reputable and established media organizations will be accredited. Okay. Number 2, at least 5 years of professional experience in political or government reporting is required and must be officially certified. Nangyari ba ito before na kinakailangan ng ilang taon ng karanasan sa political or government reporting bago maging payagan ka na maging parte ng Malacanang Press Corps? So the MPC has its own bylaws. We have our own requirements. Our only requirement is 6 months for new entities. And that's only to ensure that hindi sila fly by night, no? Hindi yung tipong dahil mag-election, biglang nagkaroon ng dyaryo. Or dahil magpapasko, biglang andyan yung media entity, no? Kaya meron itong 6 months requirement. Pero 6 months lang yun for new entities. So kung halimbawa, bago kang reporter, young reporter, and who's to discriminate, no? Kung bata yung journalist na i-assign natin sa Malacanang. Kung bata kang reporter, pero na-assign ka sa isang accredited na media, then there's no requirement for you for any 6 months I see. na kailangan nag-exist yung media mo. So basta Okay, stop muna natin dyan. Ano? So, balikan na natin. Dito yung guidelines mga kababayan. Ayan, ito pag-usapan na lang natin. Hindi na natin tatapusin yung video. Okay? Kasi lumabas na naman yung medyo main issues dito mga kababayan. Okay? Ito na nga, pag-usapan natin ng mabilisan. Number 1, implementation of stricter guidelines. So ano yung ano dito? Qualifications. Andito, basahin natin ha. Only seasoned journalists. Nako, ano bang season? Ano bang ibig sabihin ng season mga kababayan? Kasi journalists from reputable and established media organizations will be accredited. Okay? So paano ba natin, ano bang qualifications ng season? Yung Malacanang meron bang list or checklist para doon sa evaluation or assessment ng seasoned journalist? Yan yung tanong natin. At ito, at least 5 years of professional experience in political or government reporting is required. So dapat daw may kailangang 5 years experience ka na yung focus ng balita mo ay political at government. Hindi pwede yung galing ka sa sports and then suddenly nagbabalita ka ng politics or government. So parang sinasabi dito mga kababayan, kung galing ka halimbawa sa sports reporting, hindi ka pwedeng magbalita or hindi ka marunong magbalita ng political or government. Mag-comment nga kayo dyan kung ano masasabi nyo dito. Kung agree ba kayo dito sa pinapalabas na guidelines. Katulad nito. At ito, journalists must present a track record of ethical and responsible reporting. Portfolio of works. Nako, yung journalist na ang magsasubmit. So bali, kung ikaw journalist, nag-apply ka na sa company mo, mag-a-apply ka pa doon sa Malacanang. Kalain nyo yan? Instead na, nagiging HR na pala itong PCO mga kababayan. Sila na nag-evaluate ng portfolio mo. Yan yung lumalabas dito. Di ba? Sila nag-evaluate. Yan yung sinasabi dito. Ito,
Stringent background checks with media executives will be conducted for applicants, including verification of employment history and past news reports. Stringent background checks. Nako, tinitignan. Medyo questionable ito mga kawan. Foreign correspondence must be di natin alam yan. Ano yung FOCAP, organization yata nila. Applicants must have been working in the nominating media outfit for at least 1 year. O 1 year pa. Media organization shall nominate and certify that the applicant is a regular employee in good standing. Media organization must be in existence for at least 5 years. Kung hindi pwede baguhan, hindi pwede 4 years ka. Halimbawa, bago kayo na news media outlet, 4 years pa lang kayo, hindi kayo pwedeng magpa-accredit doon sa Malacanang. Di ba yan mga kababayan? So anong tawag ninyo dyan? Sa pagpalabas dito ng guidelines for accreditation mga kababayan, anong masasabi ninyo dito? Di ba? So, ito ako, kinakabahan ako dito mga kababayan. Bakit? Sa pag-implementa dito mga kababayan, medyo sinasakal. Yan yung masasabi ko ha. Yan yung opinion. Medyo sinasakal yung tinatawag nating press freedom or freedom of the press. Okay, tayong mga ordinaryong Pilipino, including vloggers, ordinaryong Pilipino tayo ha. Huwag kayong maniwala kay Bante. Okay? Ordinaryong Pilipino tayo. Tayo po ay merong freedom of speech and expression. Okay? Yung press naman, yung media, meron silang press freedom. Okay? Kung titingnan natin, tayong lahat, mga ordinaryong Pilipino, pwede natin sabihin lahat, mayroon tirong total freedom. Okay? Yun nga, sinasabi nila, dapat responsable ka. So, hindi absolute. Yan yung meaning nila. But, in reality, mga kababayan, absolute freedom. Meron tayong absolute freedom. Yun nga lang, kapag ang freedom ng ibang tao ay nagsimula, yung freedom natin ay magsta-stop. When the freedom of others starts, our freedom stops. Yan yung ibig sabihin ng hindi absolute yung freedom. So, i-convert natin sa realidad. O halimbawa, again, yun nga, meron tayong freedom of expression. So, pwede natin i-express lahat kung anong gusto natin sabihin. Pwede pa rin nating murahin yung mga tao. Yun nga lang, sinasabi sa batas, questionable na yan kasi baka hindi yan protektado ng batas. Okay? Kasi kapag murahin mo, again, pwede ka magmura kasi ikaw may control sa bibig mo, sa iniisip mo. Mumurahin mo yan sila, and then, freedom din ng ibang tao kung magpa-file sila ng kaso laban sa'yo kasi minura mo. Diba? So yun nga sinasabi, dapat responsable ka rin sa sinasabi mo. Kaya nga careful tayo dito sa mga pinagsasabi natin. So, lahat ng pinagsasabi natin, galing yan sa evaluation. Hindi tayo nagmumura, hindi tayo nagmumura ng mga politiko dito. Hindi tayo bumabanat sa kanilang mga personal na mga characteristics, kundi doon lang sa kanilang mga ginagawa. Di ba? So, yan lang yung mga banat kasi alam natin, protektado yan ng batas. Freedom of speech and expression. Okay? So, dito, yan nga, yung mga media, meron silang press freedom. Kung natatandaan ko, nung bata pa ako, may nagsabi nga, parang pang-apat na branch ng government yan. Kasi dapat walang nagko-control sa kanila. Dapat self-regulated sila. Ibig sabihin, kung anong gusto nilang gawin, in accordance with their ethical standards, pwede nilang gawin yan. Walang mangingialam sa kanila. Kahit yung mga government officials, government authorities, hindi pwede mangialam. Unless
halimbawa may crime scene, of course hindi sila pwedeng pumasok sa kung saan may kordon. Ayan, alam nila yan. Kasali yan sa kanilang ethical standards. Ito ngayon yung nangyayari mga kababayan na kung saan may implementasyon ng stricter guidelines for accreditation. At ito ang issue. Unang-unang issue dapat seasoned journalist. So yun na nga. Pinapalabas ba ng PCO dito na kung mas matagal ka na sa pagiging news reporter, mas magaling ka? Or kung mas matagal, kasi problema nila dito, fake news. So kung mas matagal ka na bilang isang reporter, mas honest ka? Compare dun sa mga baguhan? Mag-comment nga kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito, anong sagot nyo dito. Kung agree ba kayo dito sa assumption ng PCO na kung mas matagal ka, mas honest ka. Kasi sa pagkakaalam ko mga kababayan, based sa experience ko, parang baliktad. Di ba? Yun nga sabi nila, yung mga bata, hindi yan nagsisinungaling. Ang mas magsisinungaling ay yung mas mga matatanda na. At ito, dapat 5 years experience sa political or government reporting. So ano bang issues kapag galing ka sa iba, lalo na halimbawa, galing ka sa sports and then suddenly nagkaroon ka ng inassign ka doon sa pagbabalita ng political. So ano bang problema doon? Ibig ba sabihin doon hindi ka marunong? Yan yung assumptions ng mga PCO ha. Itong mga guidelines nila, galing ito sa kanilang mga assumptions. Hindi ito lalabas kung hindi ito nila naiisip. At ito yung delikado, pinakadelikado dito mga kababayan. Ano? Sila, yung Malacanang yung magdi-decide kung ano yung false information at totoong information. Anong nakikita ninyo dyan? Ako personally mga kababayan, nakikita ko dyan, ikokontrolin nila yung mga impormasyon na ibabalita ng mga reporter galing sa Malacanang. Yan yung nakikita ko kasi kapag binabalita mo ito, yun nga sabi ng itong in-interview, kapag yung isang reporter nagiging critical, lalo na may isang reporter dyan sa Malacanang na walang takot na magtanong kay Attorney Claire Castro, ewan ko I think net 25 yata yun. Di ba? Kapag magiging critical ka, pipigilan yung impormasyon mo na ilabas. Yan yung nakikita natin dito. Di ba? Kasi meron naman talagang mga reporters na hindi lang basta tanggap ng tanggap kung anong sinasabi sa Malacanang or ng PCO or ng PCO. Merong iba dyan, ina-analyze. Tayo nga, ina-analyze natin. Vloggers lang tayo. Hindi tayo journalist. Ina-analyze natin. Yun pa kayang mga journalist na may training yan? Tayo, common sense lang gamit natin. Sila, may theories yan. May practical trainings yan. So, ina-analyze nila yan. Okay? Yung iba nga dyan, nagre-resign, lumilipat ng ibang kasi nga lang, kinokontrol ng kanilang mga editors. Kinokontrol kung anong gustong palabasin sa binabalita nila. Di ba? At ito, kung mangyayari itong ginawa ng Malacanang, good thing ngayon. Pinigilan pa, hindi pa inimplementa. Pero mukhang hindi magtatagal i-implementa ito. So mangyayari ngayon, ikaw reporter, dalawa na magiging parang editor mo. Bago mo mailabas yung impormasyon na sinusulat mo, i-check yan ng Malacanang, i-check pa yan ng editor mo. So ngayon mga kababayan, bago natin tapusin. Ito ngang mga mainstream media.
sinubukan na nilang kontrolin. Paano pa kaya tayong mga ordinaryong Pilipino at yung mga vloggers? O comment kayo dyan mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. At mag-comment kayo dyan, express nyo yung opinion nyo kung ito nga ba ay papunta na doon sa sinasabi ni PRRD. Di ba? At ito na nga ba yung prediction niya kay PBBM mga kababayan. Okay? So hanggang dito na lang po muna tayo. At kita-kita po tayo sa sunod na video natin para sa panibagong issues. Then, paki-like and share po sa ating video. Okay? Maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo.